Isang mapagpalang araw sa atin, lahat mga mag-aaral ng Baitang Siyam na nag-aaral ng economics. Ang walang hanggang pag-aaral at paglalayag ng mga mag-aaral sa araling panlipunan. Atin ngayong ipakilala ang asignaturang ito sa araling panlipunan na naiiba sa karaniwang takbo ng isang araling panlipunan subject. Simulan na natin. Ano nga ba ang economics? Ang economics ay isang asignatura at agham panlipunan na kung saan tinutugunan natin ang isang sitwasyon na alam natin na realidad ng buhay. Ano nga ba ito? Ang economics ay isang agham panlipunan na tumutugon sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan na mayroon ang isang individual, ang mga tao, na kailangang balansehin dahil tayo ay may nilimitadong pinagkukunang yaman lamang. Ibig sabihin, walang hanggan ang ating pangangailangan at kagustuhan, ngunit nauubos ang lahat ng mga materyales o pinagkukunang yaman dito sa ating mundo. Kung kaya't marapat lamang na magkaroon ng pagtugon sa pagbalanse ng ating lipunan sa pamamagitan ng asignaturang economics. Paano nga ba mangyayari ito? Sabi nila, ang economics ay nanggaling sa salitang Griego na tinatawag nating oikonomia, na ang kahulugan ay household management o pangangasiwa ng tahanan. Ang household management, masasabi natin na ito ang isang bagay na pinanggalingan ng economics dahil ang pag-aaral ng economics ay hindi nalalayo sa kung paano pinamamahalaan ng isang tahanan. Paano nagtitipid ang nanay at tatay mo? Paano kumukuha ng dagdag na trabaho ang inyong kamiyembro sa pamilya? Paano ka tumutugon sa kinakailangan at kagustuhang gawin ng inyong pamilya? Lahat ng ito ay karaniwang takbo sa isang tahanan na isang primaryang takbo rin na tanong at maaaring pag-usapan sa economics. Ngayon, alam na natin na humaharap ang economics sa isang suliranin na walang hanggan na pangangailangan at gusto ng isang tao, at alam natin na nauubos at limitado lang pinagkukunang yaman. Kaya naman kinikilala nito na ang may pangkalahatang suliranin ng ating asignatura ay ang salitang kakapusan. Ang pangunahing suliranin ng economics dahil lahat ng bagay sa mundo ay mauubos. Kung kaya't makikita natin na marapat lamang kilalanin natin paano higit natatagal ang mga bagay-bagay sa ating bansa, sa ating mundo. Kakapusan ang isang bagay at realidad na kailangan natin harapin dahil lahat ng bagay ay mauubos at lahat ng bagay ay mawawala. Paano tayo mag-iisip bilang isang ekonomista? Kailangan natin ng mga ekonomikong konsepto para magawa at maisakatuparan ito. Una, kailangan maintindihan natin ang mga pangunahing konsepto tulad ng trade-off. Ano ang trade-off? Ang trade-off ay ang pagkakataon na kung saan ang isang tao o individual ay nahaharap sa tinatawag na pagpili o pagsakripisyo. Sa oras na ikaw ay pumipili tuwing exam, A, B, C, or D, ang paraan ng iyong pagpili kung A ba yan, B ba yan, C ba yan, o D ba yan, ay isang forma ng trade-off. Pumipili ka ng mga bagay na maaari mo pa lamang isakripisyo. At kapag ikaw ay nakapili na, tutungo to sa susunod na konsepto. Sa lagi natin tatandaan na ang trade-off ay pagpili o pagsakripisyo, pag-internalisa, pag-isip, pagbubulay-bulay kung ito ba ay dapat ng piliin. Dahil ang halaga ng iyong pinili ay may isinasakripisyong bagay. Dahil mayroon tayong tinatawag na opportunity cost. Ang opportunity cost naman ay ang halaga ng mga bagay na ipinagpalit. Di ba? Halimbawa, A, B, C, or D. Ang iyong pinili ay B. Ang B ang iyong pinili. Ibig sabihin, ito ang may pinakamahalaga dahil ito ang iyong pinili. Hindi mo naman ito pipiliin kung hindi ito mahalaga. Ngayon, kung A ang iyong napili, magsisilbing ang B, C, at D ang iyong opportunity cost. Dahil sila ang mga bagay na handa mong ipagpalit.
ang mga bagay na hindi mo pinili. Sila ang opportunity cost. Halimbawa na lamang, kapag ikaw ay pumili sa pagitan ng career o love life, pinili mo ang iyong career at hindi ka nagkaroon ng love life. Ang love life ay nagsisilbing opportunity cost dito. Kaya ikaw, maaari mong tanong sa iyong sarili, ikaw ba ay pinili? O ikaw ang opportunity cost dahil ikaw ang handang ipagpalit? Char. Okay. Ang sumunod na konsepto naman ay ang tinatawag nating marginal thinking. Thinking ay ang paraan ng isang individual na tumingin sa mga bagay-bagay na may karagdagang halaga sa kanyang buhay. At kapag nakita niya, nasuri na, nasipat pa niya, na may karagdagang bagay o halaga ito sa kanya, ito ang kanyang magiging kaparaanan upang piliin ang isang bagay na to, upang desisyonan na ito ay kanyang pipiliin. Muli, ang marginal thinking, ang pagsusuri ng karagdagang halaga ng isang bagay kung mayroon tong ibibigay pa sa iyong added factor or added value. Halimbawa na lamang, kapag nakita mo na may sale, naiisip mo na tingin mo'y makatitipid ka. Kaya naman, gamit ang iyong marginal thinking, mukhang kakailanganin mong bumili. Kaya naman, ang iyong pagbili, iniisip mo ang iyong matitipid. Ibig sabihin, tinitingnan mo yung added value o yung karagdagang halaga ng bagay na maaaring mangyari kapag ginawa mo ang desisyon na ito. Ano pa ang nakahihikayat sa atin upang gawin ang mga bagay-bagay? Ang isa pang nakahihikayat sa atin upang gawin ang mga bagay-bagay at desisyonan ng mga bagay-bagay ay ang tinatawag nating incentive. Sabi nga nila, people respond to incentive. Ito naman ang mga nagsisilbing motibasyon, garantiya na maaalok tayo at motibasyon upang gawin ang mga bagay-bagay. Halimbawa na lamang, nagre-recite ka sa klase ng araling panlipunan dahil mayroon kang sikay na makukuha. Ito ay nagsisilbing incentive. Ito'y ipinang-aalok upang maging mapanglahok at masikhay na makikipagpartisipa ang mag-aral sa ating asignatura. Gayon din naman kapag ikaw ay binigyan ng plus points, tumutugon ka. Halimbawa na lang kapag ikaw ay nagkakaroon ng ganansya. Halimbawa, gagalingan mo ang pag-aaral dahil may ipinangakong cellphone ang iyong nanay o tatay sa oras na magtapos ka na with honors. Ang lahat ng bagay na ito ay maaaring magsilbing insentibo para sa iyo bilang isang individual. Ang mga konseptong ito ay gabay lamang upang higit na mas maging matalino na magpasya ang mga mag-aaral, individual at kung sino man na tumitingin at tumatanaw sa araling panlipunan, economics. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makaagham ang pag-aaral ng araling panlipunan na ito. Hanggang sa muli, alam!